Good evening, brothers and sisters from all over the world. Praise God! It is a blessed Wednesday once again. Welcome to our Jacob's Well, where followers become leaders. The wisdom of the Lord will be upon us tonight, and continue to share the link so that many will hear the message of God. And to talk about tonight, the topic, God our gift giver, let us take note and ready our hearts as we listen to the Lord through His faithful servant, a dear friend of the community. Let us all welcome Brother Lawrence Asibuche. Okay, muli magandang gabi sa inyong lahat. Mga kasama natin sa Friends of Divine Mercy. Muli narito si Brother Lawrence. At magkakaloob ng isang topic na ating pag-aaralan. So, ang title ng aking topic sa gabing ito ay God, our gift giver. So, sa Tagalog, ang Diyos ang natin na nagbibigay o kaya nagkakaloob, no? Mas maganda yung salitang kaloob. Nagkakaloob ng mga regalo sa ating buhay. So, bago ako magsimula, manalangin tayo in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear Heavenly Father, pagpalain mo kami. Pagkalooban mo kami, Panginoon, ng karunungan, mga kaalaman mula sa iyo, Panginoon. Nawa ito'y maging malinaw sa amin, sa aming isip, sa aming puso, at ito ay magawa namin sa pang-araw-araw naming buhay. Napakabuti mo, Panginoon, na patuloy mo kaming ginagabayan sa mga karunungang kailangan namin, Panginoon, sa aming buhay, lalo na po sa kasalukuyang panahon. At ito po ay hiling namin sa pangalan ni Jesus, na naghahari kasama Amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Banal na Espiritu, magpakailanman. Amen. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Jesus, King of Mercy, we trust in you. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So itong ating reading sa araw na ito, sa gabing ito, ay hango sa Lucas 19:11-28. Ito yung parable of the 10 gold coins, no? Na ang Panginoon pala ay nagkakaloob ng iba-ibang halaga, no, doon sa reading, no, ng iba-ibang halaga ng gold coins. May binigyan siya ng 10, 5, gano'n. Iba-iba sa bawat tao, no? At ginamit niya nga itong halaga, no, ng pera na ito na gold, no? Siguro sa panahon natin ngayon, napakamahal na pera ito kasi gold. No, kasi pera natin ngayon papel na, no? Although may certain amount, nga. Pero nagkakaloob ba siya ng gold coins para gawin tayong businessman? Tayong mga lingkod niya? O merong kahulugan na iba na ito ay symbol lang ng mas malalim pang kahulugan? No? Hindi yung binigyan tayo ng gold coins na meron binigyan 1 milyon, 5 milyon para gawin tayong traders o kaya mga businessman. So, tayo rin ay businessman sa ibang pagkakaintindi ng salita na yon sa buhay natin bilang mga manggagawa ng Diyos. Okay? So, doon nagsimula, doon ko hinango itong topic na ito. Okay. Unang-una, nais kong sabihin
na ang ating Diyos ay talagang nagpo-provide sa mga pangangailangan natin. Sabi nga, we need food, shelter, protection, clothes, jobs, dami, no? Money, rest. Kaya kailangan din magpahinga, no? Enjoyment, we need to enjoy. Kaya nga yung iba ngayon, gigil na gigil, no? Doon sa mga nagbubukas ng mga resort, mga nagbubukas ng mga lugar kung saan ay makakapag-enjoy, unwind ng mga tao, no? Dahil nga sa COVID, tayo nalimitahan. Mga relationships, God provide friends. Nakatulad ng Friends of Divine Mercy. Nagkakaloob din siya ng kapayapaan, kalayaan, freedom, significance, yung halaga, mga kahalaga ng mga bagay-bagay, no? Mahalagang bagay pa. Identity, of course. Nung ikaw ay bata pa, nag-aaral ka pa sa elementary, suddenly, nangarap kang maging isang engineer. O, ngayon, engineer ka na. Yung iba, arkitekto, yung iba, IT, yung iba, teacher. Pinagkakalooban din tayo ng talino, knowledge, kaalaman. At marami pang iba yung, siguro kung ililista natin lahat, napakarami. Pati yung mga pangarap nga natin, na mga bagay-bagay na hindi na nakasulat dito. No? Anyway, sabi nga sa Philippians 4:19, and my God will supply every need of yours. Sabi rito, according to His riches in glory. Hala, talagang ipoprovide tayo ni Lord, lalo yung in accordance to His will, bibigay niya sa atin para magamit natin sa kabutihan, para sa kaluwalhatian ng kanyang anak at ng ating Panginoon at ang banal na Espiritu. No? Philippians 4:19. So, ang Diyos ay nagkakaloob. Sabi nga, ito pa sa Matthew 7:7-8, no? Ito pa, na habang pinagkalooban ka na niya, marami nang ibinigay sa'yo, kaibigan, pamilya, relationships, pag-aaral mo, damit mo, pagkain mo, etc., etc. Meron pa siyang pinapangako kasi baka yung ibinigay niya na in the future, kailangan mga dagdagan o sa kasalukuyang panahon, kailangan ng ganito, kailangan ng ganyan. Ang sabi niya 7:7-8, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Iba naman ginamit, shall find. Knock and it will be open to you. For everyone who asks, yung mga humihingi daw sa kanya, no, ang kausap niya rito, mga lingkod niya, no, receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be open. You see that? It's a promise of the Lord na habang tayo nabubuhay, merong mga nadidevelop o may mga nangyayari na meron tayong nadadagdag na pangangailangan. Sabi niya, you just ask in my name. Talagang provider siya, no? Sabi rito niya sa John 14:13-14, sabi niya, and I will do whatever you ask in my name. Wow naman. Kaya nga, pinagkalooban niya tayo, no? Pinagkakalooban niya tayo. Meron siyang plano dito. So that the Father may be glorified in the Son. Kasi ginamit mo yung pangalan niya, So maluluwalhati pala ang Panginoon dito sa mga hinihingi natin. Halimbawa, yung mga nag-aaral pa sa college dito, no, na miyembro ng youth ng Friends of Divine Mercy. Of course, nangangarap kayo at humihiling kayo na, Lord, pagka-graduate ko, bigyan mo ako ng hanap buhay. Bigyan mo ako ng pagkakakitaan na bagay sa kurso na kinuha ko. Kaya iba naman, kahit ano, Lord, basta trabaho, pagyayamanin ko to, Panginoon, in your name. So that, sabi rito, that the Father may be glorified. Of course, gagawin nga sa ng Diyos. Ano gagawin mo? Di ipagmamalaki mo ang Diyos. Ang Diyos ang nagkaloob nito sa akin. Wow! Kakaiba talaga mga lingkod ng Diyos. Ano? We always attribute things, many things in our life. All things in our life na galing sa Kanya. You may ask me for anything in my name. Kahit ano. And I will do it. Lalo na yung hinihingi mong galing sa mabuting purpose. Yung hinihingi mo ay galing sa mabuting plano
ay pagkakaloob pala ng Diyos. Ganun pala ang Diyos natin, na nagkakaloob talaga siya. Kaya doon sa reading, na parable of the gold coins, no? Nagkakaloob siya. Eto, bigay ko siya, ito, bigay. Ang gusto lang ng Lord, kung ito ay ibinigay ko sa iyo, pagyamanin mo. Gamitin mo sa tama. Yan lang naman ang gusto ni Lord. Wala naman siyang sinabi doon na, huwag ka malugi kailangan, wala siyang ganun. Sabi lang niya, you invest it. Sige. Tapos naghintay lang siya ng report. Diba? Ganun lang ang buhay naman natin In our life, minsan nangyayari yung hindi dapat mangyari. Umiiyak tayo, nagkakaroon tayo ng problema. We are not so successful in life. But the Lord, alam ni Lord na in pain ka na, palalayasin ka pa niya. Alam niya nalugi ka na sa negosyo mo. Pinagkalooban ka ng puhunan ni Lord, pero later on, nalugi ka sa negosyo mo. May nangyari, okay, naloko ka, nadaya ka. Hindi ka susumbatan ni Lord. Ano ba ginawa mo? Ano ka ba? Binigyan na kita, nalugi ka pa. Hindi ganun ang ng Diyos. Yayakapin ka pa ng Diyos. Amen ba doon? Tapos sabi rito, ang kalooban ng Diyos ay para sa atin individually, or we are building a church, or we are building a Christian community, or we are, sige, medyo palawakin natin ng kaunti. We are building a community that is blessing each other. Para bang nagtutulungan, mga ganon. Halo-halo man tayo, iba't ibang tao. Tayo ay bahagi ng pag-unlad ng isang lipunan. So sabi rito, God doesn't just give you resources for your own enjoyment. O ito, binigay ko sa iyo, mag-enjoy ka mag-isa. Payayamanin kita, magiging taasan mo pa yung pader mo. Nang takpan mo na yung bahay mo na walang nakakakita. Lagyan mo ng maraming aso. Walang pwedeng lumapit ang mangingi sa iyo. Hindi ganon. But to make a difference in the world around you. Kaya maraming yumayaman, nagtatayo sila ng foundation so that they can help. Di ba? Ang daming ganon. Yung mga foundation para sa pag-aaral na mahihirap, para sa pagpapatayo ng mga paaralan, no? Para sa kagalingan ng mga iba pang ospital Sa mga may sakit, tumutulong sila. But to make a difference in the world around you, God never blesses us just to sit on what we have. Akin to. Di ba? He blesses us so we can bless others. God blesses us so that we might bless others. Sabi ng isang pastor, Totoo yun. Ipalitin natin, sige, pampamilya. Tapos meron kang kapatid na nagkaanak. So ang tawag mo, pamangkin. Sa magkakapatid, ikaw yung umunlad. May mga pamangkin kang hirap mag-aral. Wala nang pag-asa pang mag-aral sa college dahil sa kahirapan ng buhay. Kung 5 yun, di pag-aralin mo yung 2. Kung milyonary ka, mayaman ka naman, pag-aralin mo lahat. Di ba? I-avoid natin yung, minsan kasi ito yung malungkot sa pamilya. Pag may isang yumaman, nagkakahiwalay-walay na magkakapatid. Nagkakasumbatan na. Hindi dapat ganun. Di ba dapat ang una mong, sa totoo lang, dapat nga, kung nakakatulong nga tayo sa ibang tao, ibang tao pa yan. Dapat siguro, pag-aralan din natin at intindihin natin na siguro mas kailangan ng pamangkin ko. Mas kailangan ng kapatid ko. Di ba? Huwag maging mitya ng paghihiwalay. Ang biyaya. Biyaya ng Diyos ang pagyaman. Biniyayaan ka, maghihiwalay kayo. Pati magulang mo, galit sa'yo. Iba na yan. So, dapat, hindi ganon. Maging pagpapala ka para sa kanila. Amen ba doon? Tapos, meron tayong dapat matutunan. Kasi maraming pinagkalooban ng Diyos. Financially muna tayo. Sige, financially. Kasi gold coins sa pinag-usapan. Na nalungkot sa buhay. Nawala ng kaibigan. So, lesson learned. Kung ikaw man sa ngayon, kasalukuyan, ay nasira ang buhay mo dahil sa pagpapala ng Diyos, aray.
Para namang hindi magandang pakinggan, di ba? Pinagpala ka na, nasira pa buhay mo. Ano nangyari sa'yo? So, ano yung natutunan natin? You can start anytime you want. You just ask the Lord and give you another chance. Sabi rito, never regret anything that has happened in your life. It cannot be changed. Wala na, undone or forgotten. Yan ang nga problema. So take it as a lesson learned and move on. Simula na tayo, marami. Kaya nga tayo naggaganito, nagpe-Friends of Divine Mercy tayo, nagkakarisma, nag-CCLS. Tama ba ako? ES. Yun. Umaatin tayo ng Catholic Life in the Spirit Experience Seminar. What is that for? To start again through the power of the Holy Spirit, through the power of the Son, in the name of Jesus, through our God, the Father, who loves us so much. Simula uli. Pero dapat natuto na tayo. Maraming pinagpala, nakalimot. Totoo lang. Buti pa yung mga mahihirap. Nahihirap, natutuwa ako, nakikita ko sa YouTube eh. Pag tinulungan mo, umiiyak pa eh. At lagi nila sinasabi, salamat po, pagpalain kayo ng Diyos. Pero minsan, pag yumaman na, hindi mo na madinig yung thank you Lord. Wala ka na madinig na ganun eh. Kasi bakit? Galing ako eh. Kaya nga ako maunlad, matalino ako eh. Kaya nga ako maunlad eh. Eto ako eh. Di ba mga ganun dating? Tsaka, pare, sinuwerte ko sa business. Sinuwerte? Baka naman pwedeng pinagpala ni Lord. Kaya nga, pag nakilala mo ng Panginoon, lahat ng nakikita mo sa sarili mo, kahit yung sarili mong buhay, lahat, maliit na bagay, kahit panyo, yan ay kaloob ng Diyos sa'yo. So we need to understand this. Kasi maraming taong nasisira. Dahil sa mga regalo ng Diyos. Kaya minsan ginagawa nila, sige tanggalin ko yung regalo na binigay ko siya. Pahirapin kita uli. Naku, nung naghirap na, naalala na ang Diyos. Para sasabihin ni Lord, kung baga sa ganito eh, tanggalin ko na lang tong pera mo. Yung finances mo kasi siguro maalala mo ako. At nangyayari yan sa maraming tao. Nakalimot ka, pinayaman ka ngayon. Pag wala ka ng pera, maalala mo na ako. Lesson learned. So, amen. So, unang-unang balikan natin. At natututunan natin to. At alam ko, marami na natuto rito. That God gifted and entrusted us with blessings. Lahat ng nasa atin galing sa Diyos. Gifts are abilities God gave us to meet the needs of others in Christ's name. So, ilagay natin ngayon itong mga regalong ito. Sige, included na yung business. Pera, included na yan. Tapos pangalawa, yung mga paglilingkod. Gift yan. Hindi lahat pwede maglingkod. Walang oras nga. Diba? Yung mga regalo na pinag-aralan natin sa Catholic Life in the Spirit. Healing, mga ganyan. Preaching. Kasama yan. Leadership. Kasama sa mga gift yan. Diba? Yung listening ear, yung pag may problema, tapos marunong ka makinig. Naku, malaking bagay na yan. Sabi rito, what we are is God's gift to us. Never forget that. Kasi marami ko nadidinig minsan. Sorry parang inaangkin. Umunlad lang, ikinukumpara sarili. May ganun eh. Umunlad sa ministry, kukumpara niya. Itong ministry nga hawak ko, tingnan nyo. Umunlad. Ito, member ko, 11. Ay, isa dyan 8 lang Walang ganunan. Kaya 8 yun, 11 sa'yo, 8 sa kanya. Isa, 3 lang ano ngayon kung 3? Pare-pareho lang ang regalo ng Diyos. Kaharian niya. Pare-pareho lang pupuntahan natin. Minsan may ganun What we become is our gift to God. Although may mga tao talaga na nagsisipag pagdating sa Diyos. Pagpatungkol sa Diyos. Pagpatungkol sa paglilingkod sa Diyos, napakasipag. At yung mga taong yon, lalo pang pinagkakalooban ng Diyos. Amen.
lalo pang nakakaramdam ng pagpapala. May nagkasakit dahil sa paglilingkod nila, gumaling. Mga ganun. Alam niyo naman ang Diyos. Hindi mo kayang talunin pagdating sa pagbibigay. Mapagbigay ka, pagpapalain ka niya, much more than you give. 10 times more than hindi pwedeng bilangin. Okay. It is possible for a man to advance in years. Eto na nga kinakalooban na tayo. Yung iba sa atin, renewal muna. Community muna. Ang tagal na sa community, hindi umuunlad. Parang ang salita natin ganito, hindi nagmamature. May mga ganun. Sabi rito, it is possible for a man to advance in years. Umiidad. Breathing each day. Humihinga naman. Pareha sa paghinga natin. Without actually living. Hindi talaga buhay. May mga taong ganyan, nabubuhay nga, pero pag tinignan mo, parang patay. Parang walang kabuhay-buhay. Di ba? Termino natin yan Not everyone alive is living. Maraming ganyan. Kamag sa naglilingkod sa community, hindi lumalago. Pag ikaw hindi ka lumago, may sakit ka. Parang bata. 20 taon na, hindi pa rin lumalakad. Hindi pa rin nakakapagsalita. At ang liit-liit pa rin. Tapos ang kilos parang baby pa rin. Parang hindi ka buhay. Kung sabihin natin, parang, sorry for the word, parang abnormal yung taong. Kasi kung nabubuhay ka, everyday, nagbabagong anyo ka. Kung sa halaman, lilima pa lang yung dahon niya, after 2 days, nadagdagan ng 3 yung dahon niya, o kaya may umuusbong na pagbagong dahon, o kaya may umuusbong na bagong sanga. Masasabi natin, itong puno na to nag-a-advance, lumalago. Bakit kaya nangyayari? Sa level ng paglilingkod, maybe we are not really attached o baka nakahiwalay tayo sa vine. Sabi nga ni Lord, sabi niya, I am the vine and you are the branches in John 15:5. If you remain in me, I am in you, you will bear much fruit. O kita nyo, lalo pala tayo mamumunga. Apart from me, you can do nothing. Ang point ko dito, alam na natin yung finances Kasi yung gold coin na binigay sa atin dito, not necessarily limited lang sa pera. Pinagkalooban pa tayo ng mga iba pang mga regalo na nakapaloob sa atin. Na yung mga regalong yun ay kailangan mapagyaman natin. Halimbawa, tinawag ka na sa Divine Mercy, sa Friends of Divine Mercy, hindi ka naman nagbabago. Hindi ka lalago. Parang hindi ka pa rin attached to the vine na walang iba kundi si Jesus. Walang mangyayari. Kaya hindi tayo lumalago sa ministry. Iba na kapag tinawag ka ni Lord. Kasi sa Acts 17:28, for in Him we live. Iba na. Hindi ka na nabubuhay dahil kumakain ka lang. Ito na salita ng mga lingkod ng Diyos. Mga faithful, mga naniniwala sa Diyos. For in Him we live and move and have our being. Kaya tayo nabubuhay. Kaya tayo nakakagalaw. Di ba? Kung bakit tayo nakikita na ibang taong buhay, it is because of the Lord. Di ba? Ganon din naman, pag ikaw sinabi mong Kristiyano ka, dapat nakikita yon sa'yo. At masasabing, this is Christian living. Kaya may subject na ganon, di ba, sa high school. Christian living, nabubuhay ka ayon sa mga katuroang Kristiyano. And God gives us different gifts, ayun na, different gold coins to use that dahil tayo ay iba na ngayon. Tayo na ay mga mananampalataya. At hindi natin magagawa ang gawain patungkol sa Diyos, ang gawain na ibinigay sa atin ng Diyos without the gifts na ipagkakaloob niya rin. Yun. Diba? Marami ko nakausap ng mga taong ganyan. Bakit
natatakot kasi. Bakit parang ganyan? Hindi, brother, kasi takot ako sa okay na ako, tahimik ang buhay ko. Ganon. Ayaw mag-invest na ang Diyos ganito eh. Kahit sa ministry. Misa nasasaktan tayo. Misa iniintriga tayo. Dumating yung point na ayaw tayo ng mga tao. They don't like us kasi lalo kung napapatamaan mo sa talk. Ayaw nila ng pinapatamaan. Gusto nila mga topic ng tungkol sa pagpapala. Topic tungkol sa answered prayers. Yan ang mga gustong topic. Subukan mo mag-talk ng mga tungkol sa kasalanan. Tungkol sa mga kahinaan ng tao. Hindi ka na imbitahan uli. Kasi ang gusto nila, ang gagaling nyo, ang babait nyo. Ako, mas gusto ko pa yung topic na sinasabing may pride ako. Gusto ko pa madinig minsan yung mga ganun. Mayabang ako. Mas gusto ko kaysa yung, ang galing. Okay naman yun, yung positive praise. Positively, you are being praised by these people. Okay yun. Wala nang problema doon. Kaya lang, always have a reality check. Baka hindi ganun ang totoo. So, amen ba yun? So, gusto ni Lord, umunlad ka. Paano? Always be attached to the vine. Remain in the vine. Pag naputol ka, decay will start. Okay? Tapos, kung tingnan nyo ba't hindi ka ririgaluhan ng Diyos? Ba't hindi tayo pagkakalooban ng Diyos? Ano ba ang trato niya sa atin? Eto, 1 John 3:1. See how very much our Father loves us, for He calls us His children. Anak ka eh. Anak tayong lahat eh. Therefore, may mga regalo tayo, lalo sa ministry. Anak, maglingkod ka, mag-member ka ng Friends of Divine Mercy. Diyan ka maglingkod. Lord, hindi ko alam paano ako maglilingkod. Huwag kang mag-aalala. Bibigyan kita ng mga regalo na kailangan mo para sa ministry mo. Basta lagi lang kitang kasama and you will become very successful in what you do. You see that? Hindi, kasi very limited yung gold coins na talagang pera. Hindi nga tayo tinawag ni Lord para maging businessman lahat. Hindi yan ang calling. Ang gusto niya lang, gold coins kasi bigyan mo ng halaga. Gold nga eh. Hindi yan pinapatong kung saan-saan. Baka mawala yan. Kasi gold coins, sana kung piso lang natin ngayon yan. Hindi ka manghihinayang kung mawawala yan. Pero kung gintong piso yan, baka hindi mo pakita yung sa katabi mo. Kasi pwedeng nakawin. Hindi ba? Mawawala. So dahil tayo mga anak ng Diyos, pinagkakalooban tayo ng mahalagang regalo upang magamit natin saan? Para sa sarili lang natin? Yes. Oo, para sa sarili natin. Pero, hindi pwedeng ihiwalay ang kapwa. Hindi pwede rin naman kapwa. Kapwa lang, walang sarili. Mutually blessed, sabi ni Paul. Pinagpala ka na, kasi binigyan ka ng regalo. Di pinagpala ka. Dahil sa regalong yan, pagpapalain yung ibang tao dahil sa'yo na ipinagkaloob sa'yo ng Diyos. See the connection? Connected lahat. Kasi hindi rin magiging effective ang sarili kung ang sarili may problema. Nagigets nyo? Ang pagdaloy ay galing sa taas, papunta sa'yo. Papunta sa kapwa. Paano pupunta sa kapwa yan kung di dadaloy sa'yo? Sa'yo nga ipinagkaloob yung regalo. Galing sa Diyos, ibinigay sa'yo, at ginamit mo para sa kapwa. Yun yung takbo. Hindi yung binigay sa'yo, tapos iba yung gagawin ng Diyos dito. Hindi. Ikaw ang gagamitin para dito. Para sa mga anak ng Diyos na hinahanap ng Diyos. Tinawag ka niya, umuo ka, yes Lord. Pagkasabi mo ng yes Lord, yes Lord, susunod po ako. Okay, sumunod ka. Dalin mo to. Parang si Moses, di ba? Punta ka doon kay Ramesses sa Egypt. Sandali, huwag ka muna malis. Hindi pa ako tapos. Dalin mo ito. Yung staff.
Yung tungkod niya. Yun ang ginamit niya nung nandun sa lugar ni Ramses, si Parao, ng Parao. Mahal tayo ng Diyos. Pagpapalain ka niya. Pag pinagpala ka niya, gamitin mo yan sa iba. At kapag ginamit mo yan sa iba yan, so that our joy may be complete. Ang saya kaya, pag nagamit ka ng Diyos para sa kapwa, indaloy galing sa taas, papunta sa'yo, kapwa. Ang saya-saya na kaya ng pakiramdam. So, amen ba doon? Tapos sabi rito, huwag kayo matakot. Kaya nga binibigyan na regalo eh. Huwag ka matakot, binigay ko yan sa'yo. Pag binigay ko sa iyan at tamang gamit lang, makikita mo. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you even the kingdom. Maliit na regalo yung pinagkaloob. Temporary kasi pagpatay ka na. Hindi mo na magamit yan eh. Ano na magagamit mo? Yung kingdom. We continue. Alam niyo sa totoo lang, parte ng sa paglilingkod yung minsan nanghihina tayo. Normal yun. Kaya wag kayong magmalaki na. Nasa Panginoon na ako. Lagi ako matibay, no? May panahon na mahina tayo. May panahon na just like Jesus himself. Nung mabigat ng kanyang pagsubok, nandun na siya sa Garden of Gethsemane. At kinakausap niya ng tatay niya. If it is your will, you can take away this cup. Tapos dumudugo na siya, no? May mga dumadaling na dugo sa mga butas ng kanyang skin. There are times na down tayo. But remember, ang Lord hindi nagkukulang sa kanyang pagkalinga. Kaya wag daw tayo matakot. Yan lang. Ay, parang ganyan lang yan. Yung kaharian ko nga, pati anak ko, binigay ko na eh. Yan lang kailangan mo. Minsan pinapaalalahanan din tayo ng Lord. Pero dumadating talaga nanghihina tayo. Kaya napakahalaga ng komunidad na siyang nakakatulong sa atin ng napakalaki. Always be with the Lord. Tapos pangalawa, He expects us to use our gifts wisely. Always use it for the glory of God. Ako natutuwa ko ngayon sa nakikita ko sa nangyayari sa what do you call this? Sa pandemic. Maraming taong natutong tumulong. Inaano pa nga nila eh. Nilalagay nila sa YouTube. Sa akin okay lang yun eh. Na tumulong ka. Hindi naman nila pinakikita yung mga mukha nila. Maraming gumaya eh. Sabi nga, yung kabutihan, pag laging ginagawa, lumalaganap. Kasi kabutihan. Kasamaan, laging ginagawa, lumalaganap din. Ano papalaganap natin? Di ipakita natin yung pagtulong sa mahihirap. Pag lagi nila nakikita yan, natututo rin silang tumulong. Di ba? Use our gifts wisely. Totoo lang, simple lang ha. Pag kami nag-talk, ito mga preacher naranasan to eh. Minsan nakakalimutan namin magdasal. Naku, hindi namin matapos-tapos yung topic. Maraming beses nangyari sa akin yan. Sa sobrang excitement ko na, wow, ang blessed na blessed yung lugar, ang daming tao. Wow, ang mga tao ang sasaya. Wow, natatouch pa iba, open na open ang mga tao. Wow. Nung tatawagin na ako, nadala ko na nakalimutan ko magbigyan ng importansya na ang Panginoon palang gumawa ng lahat ng ito. Sabay topic, sabay talk, as bandang uli, naubusan ka na. Ibig sabihin, I never use the gift wisely. You can only, parang may magic word eh. What is the magic word? Prayer. When you are about to use the skill that God has given you, never ever forget the God who is the giver of the gift. Amen ba doon? Wisely. Wag kang magiging parang, oy, ginawa ko to. Kaya nga sa pagbibigay, sabi, pag binigay ng kaliwa, wag na ipalam sa kanan. Sabi, what will we do with the blessings we've been given?
Di ba kapag nagbibigay ka, nagpapaaral ka, halimbawa, nagpaaral ka, wag mo nang, wag ka naman masyadong susumbatan mo yung tao. Uy, alam mo, pinag-aral lang kita, ha? Walang ganunan. Di ba? God gives us free will to choose. Pag ikaw pinagkalooban, well, halimbawa, pinagkalooban ko ni Lord ng nakakapag-counseling ako. For the glory of God, yan ang ministry ko. Minsan, may tumawag sa akin, I think, in Taguig, no? Meron tayong Divine Mercy dyan. Pero sa ibang parokya sila, pero Taguig din. Mahirap lang. At talagang hindi ka bibigyan. Talagang wala. Sabi niya, Brother Lawrence, gusto kong pa-pray over yung anak ko, kaso malayo po kami at saka, brother, wala akong, sabi ko, wag mo na ituloy, pupunta ako dyan, wag mo na akong bigyan. Bahala ng Panginoon sa akin. Umuulan-ulan pa. Tapos, ang layo-layo pa sa amin, dahil Valenzuela ako. Maggagasolina ka pa noon, etc. Di ba? Okay lang, sabi ko, pupunta ako dyan. Meron o wala, I'll be there. Dumating ako. Na-pray over ko yung siya, yung anak niya. Tapos siya bilang nanay. Tapos marami pa ibang nandun pala na miyembro pala sila na isang maliit na prayer meeting. Tapos sabi nila, brother, andito ka na rin, mag-talk ka na rin sa akin. Nag-talk ako sa kanila. Pinili ko sila, tapos alam niya, ang dami nangyari sa akin. Nabalaho pa yung sasakyan namin dahil napakalalim ng baha. Nahulog pa ako sa butas. Buti nakaangat kami. Malakas kasi yung makina ng van. Ang dami nangyari bago ako nakarating sa kanila. Pagdating ko sa kanila, walang masyadong ulan. Wala na. Pero yung dinaanan ko, nagkandaligaw-ligaw pa ako. Hindi ko alam kung saan. Dinaan ako sa maliliit na kalsada. Nabuti na lang, walang ibang dumadaan kundi ako. Hindi na ako makakalabas. Aatras ako malayo. Pero sabi ko, ang Diyos na nagbigay nito, bahala ka na, Lord. Marami pa nga ako ibang china-challenge eh. Yung ibang mga community na, ewan ko ha, ano nangyayari sa kanila. Sabi ko, sige, bibigyan ko kayo ng retreat. Sabi kasi nila, may mga kaya to ha. Sabi nila, brother, wala kaming budget sa retreat kasi ganito eh. Ganon? O sige, bibigyan ko kayo ng retreat. Libre. Wala kayong gagastusin. Libre ako. Ilang araw ba nyo gusto? Sabi. Tapos parang na-challenge sila. In-schedule pa rin nila dahil libre daw. Hindi naman natuloy kasi inabot ng pandemic. Ako nangyayari dito. So binigyan tayo ng Panginoon. Mayaman pa nga yung nagsabi sa akin yan. Libre, brother. May kaya sa buhay. Ay, nako. God gives us free will to choose. Binigyan ka. Nasa sayo. Laki-laki na ng bahay mo. Napakakuripot mo pa. May mga ganyan tao. Or will squandered our money and blessings. Pero kung gumastos ka sa bisyo, kung gumastos ka sa ibang bagay, sabi ko nga ng isa araw, hindi pwede ikumpara yung saya na nakabili ka ng kotse na bago. At saka yung saya na umattend ka ng Life in the Spirit. Katulad ng nangyari sa amin. 41 years ago. Yung pakiramdam ko na nag-LSS ako, ibang-iba kaysa doon sa nakabili kami ng isang mumurahing kotse. Hindi pwede ikumpara sa material yung spiritual. Bahala ka kung saan mo gamitin yung blessings mo. You hide it or misuse our talents. May mga taong magagaling mag-isip, magagaling sa mga design, may mga ibang mga talento, ayaw gamitin sa Panginoon. O gamitin mo yung kakayahan mo sa kasamaan o sa kabutihan. May mga ganyan pangyayari na nagalit siya sa empleyado, ginawa niya, pinasweldo niya ng puro barya. My God. You worship money and financial status above God, nasa atin. So,
how we are going to use the gifts that was given to us. Whether that is spiritual gift, material blessings, bahay, kotse, etc. Di ba? Sabi mo dati, mahirap maglingkod kasi wala akong kotse. Nung nagkakotse ka, ayaw mo pa rin maglingkod. May mga ganun eh. The gifts that God has given have purpose. Know the purpose. Binigyan ka niyan, anong purpose? Meron sigurado. At sasagutin natin sa Diyos yan kung hindi natin makita yung purpose. Sabi rito, a man cannot start living until he has found a reason to live. Mahirap mamuhay kung di mo alam kung ano dahilan ba't ka nabubuhay. And no man can live until the day when he finds the purpose. Mahirap daw matagpuan ang dahilan ng buhay kung di mo makita at matagpuan din yung Diyos na nagbigay ng buhay. Di ba? Who created us? To live, ang mabuhay daw is to move in the direction of purpose. Nasa Friends of Divine Mercy ka. Pinagkalooban ka ng mga, may mga taong ganyan. Brother, ikaw yung first reading lang to ha. Ay naku, nahihiya ako, nanginginig ako. Hindi ako sanay sa tao. Kailan ka pa masanay? Kaya ka nga tinawag eh. Siguradong kayang-kaya mo yung gagawin mo. Di ba? Know the purpose of your life. Ganun lang. Payayamanin ka lang, tapos hanggang mamatay ka, mayaman ka. Okay, wala masama doon. Kaya lang, yung kayamanan mo, natira lang. Pwede mong sabihin na, sige, sagot ko yung retreat natin. Kasi kaya mo. Kasi mayaman ka. What is 50,000 to you? Yung bahay mo pa lang, 10 million na. Yung 50,000, di mo kayang bitawan. Oh God, may mga taong ganyan. May mga taong ganyan. Na-meet ko na sila. 5,000 nga pinagmamalaki. Nasabi ko may nagsabi sa Brother Lawrence, mag-donate ako ng 5,000 na para balak niya yata bumili ng drums. Ang yaman niya, ang yaman nitong kausap kong ito. Kaya mag-donate kahit ng 1 million. Pinagmamalaki niya yung 5,000 niya. Tapos nakatingin lang ako sa kanya. Sabi ko, bumili nga kami ng amplifier para kami lang 12,500. Parang napahiya. Tuloy, hindi nagbigay. Hindi na kami naalala. Hindi ko na masabi, pinayaman ka ni Lord, sobrang yaman mo. 3 yung pinauupahan mong lupa, tigwa 100,000. Kumikita ka ng 300,000 sa lupa mo. 5,000 lang, pinagmamalaki mo pa. Kahit ngayon 100,000 ibigay mo. Babalik uli yan next month sa'yo, 300,000 na naman. May mga taong ganyan. Anong reason? Ba't ka pinayaman ni Lord? Yung ganun lang? Ganun ka lang? Kakain, matutulog. Tapos pag natulog ka, aircon bahay mo, yun lang. Tapos ang kuri-kuripot mo pagdating sa Panginoon. Maraming ganyan. Nakakalungkot. Anyway, hindi lang yan, di ba? Para sa paglilingkod naman. Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. But ye therefore be wise as serpents and harmless as doves. Ibig sabihin, maging tuso ka, matalino. No, nakatulad ng mga serpent na ito, mga ahas na ito. At maging harmless ka katulad innocent like doves. Maamo. Ang gusto ng Panginoon. Mga tuso, hindi tayo nandadaya. Hindi ganun. Kundi alam lang natin ang galaw sa, ito ba, dinadaya na ako ng kalaban. Yun. Minsan bibig sa ministry. Hindi lahat sinasagot. Ako, pag may sasabihin, Brother Lawrence, gawin mo to. Pag alam kong hindi ko kaya yon, umaamin ako na hindi ko kaya yon. Hindi kahinaan yon. Umamin ka, hindi mo linya. Itotok mo pa rin. Katulad na isang preacher, sorry this is true. Sabi niya sa akin, Brother Lawrence, paano tinotok yung inner healing? Tinuro ko naman sa kanya. Sabi ko naman, hindi ko naman sabi sa kanya, Brad, kung hindi mo linya yan, ibigay mo doon sa taong linya niya. Ang hirap kasi, porke pinagkalooban ng isang gift, inangkin lahat ng gift. May mga taong ganun. Mali naman yung ganun.
Umamin tayo, maging harmless, maging innocent, maging humble as doves. Tuso, ibig sabihin, kinuha mo yung talk, kinuha mo yung topic, hindi mo kaya ibigay. Binigay mo sa pilitan. Na-serve yung purpose. Balik tayo kanina, may purpose, di ba? Na-serve mo, no. Hindi mo kaya eh. Sabihin mo, bahala Holy Spirit, mali yun. May mga taong pinagkalooban yan. Doon mo ibigay. Amen ba doon? May mga taong ganyan. Marami ko na-meet na ganyan. Ngumingiti lang ako. Ngumingiti lang ako. Sabi ko, wow, be careful. Be careful. Amen ba doon? I'd rather be poor and happy than rich and alone. Pwede kang maging alone. Kasi bakit? Hindi ka nagiging totoo, hindi ka humble, hindi mo alam kung tama at mali. Yung be wise like a servant is that you know what is right. Alam mo, di ba? Hindi ka pwedeng dayain, parang ganon. Iba, okay, sikat ka, pero minsan nilalayuan ka na. Parang alone na alone. You may be rich, but being lonely is worse than being poor. Aray. Di ba? Ang galing mo nga, ang galing mo. Talitalino mo, dahil mong alam. Pero nilalayuan ka naman ng tao. You will become lonely. So be careful with that. Paano mo inaalagaan yung pinagkaloob sa'yo? You might be beautiful. Wala namang gusto lumapit sa'yo. Kasi alam, suplado ka. Walang gusto makipagkaibigan sa'yo kasi parang pakiramdam ng mga tao sa paligid mo, namimili ka lang ng mga taong makakasama mo. And then, number 3, He doesn't judge us all by the same standard. Binigyan tayo ng kanya-kanya regalo. Pare-pareng ginto, pero iba-iba ang amount. Iba rin ang pagsingil at iba din yung mga pagsukli ng Panginoon sa iyo. At ayaw ni Lord na magkumpara. We are unique persons. Hindi porke ay preacher lang ang magagaling, sila yung talagang no. Walang ganon. Baka mas maligtas pa yung nagluluto-luto lang sa community. Nanilalang natin, pati ako naglang na. Yung mga nagmamap lang dyan sa gilid-gilid, nagwawalis lang dyan sa community natin. Hindi sila nagtotok, hindi sila nagpe-pray over. Yun lang ginagawa nila, magugas ng pinggan. Yun ang binigay sa kanila. Maliban na lang, lahat ng pinggan, basag, pag naghugas ka, magagalit talaga. Kahit sino magagalit sa'yo. Diba? We are God's handiwork. Binigyan kahit nga yung kamay mo, tingnan mo yung kamay mo. Hindi magkakamuka. Magkakamuka ba? Yung mga daliri, iisa lang tawag dyan, daliri. Pero magkakaiba, hugis, haba, taba, etc. Pati buto, pati laman yan, iba-iba. Sabi rito, God's handiwork, na ginawa tayo ng Diyos, created in Christ Jesus to do good in the image of Jesus. To do good works, good works, which God prepared in advance for us to do. Yun ang plano. Sabi rito, don't compare your life to others. Walang kumparahan. There is no comparison. There is no point of comparison. Between the sun and the moon, pareho yung they shine when it's their time. Nagliliwanag yan sa meron bang buwan nagliliwanag sa umaga? Oras ng sun yun. Pero sa gabi, walang araw. Ang nagliliwanag yung buwan. Kanya-kanyang panahon. No point of comparison. Number 4. Di ba? We are all unique in our own way. Walang kumparahan. We may all be humans, but there will never be another us. Ang hirap yan. Pupunta ka sa SM, 10 tao nakasalubong mo. Kamukhang kamukha mo, pati damit, pati lakad, pati salita, pati pagtingin, pati pag-iisip, lahat kamukha mo, ay maloloko ka. Pero never na nangyari yan na meron ka nakatagpong kamukhang kamukha mo, walang labis, walang kulang, walang ganon. Yan, never na hanapin natin yung sarili natin sa kapwa lingkod natin. Comparison lang. Ang mangyayari dyan, mag-aaway-aaway pa tayo. Sabi rito, from everyone who has been given much, ito na,
O pinagmamalaki natin minsan, magaling tayo, mas maraming binigay sa atin, matalino tayo, good looking pa tayo, etc. Ay nako, yan ang binigay sa'yo, tinanggap mo yan, much is given, much is required. At sino man binigyan ng marami, maraming hingin sa kanya. At sino man pinagkatiwalaan ng marami, ay lalo ng maraming hihingin sa kanya. Kaya minsan sabi ko nga sa inyo, masarap yung maging simple. Be careful sa mga pinagkalooban ng marami. Number 4, we will be held. Binigyan ka, hindi mo ginamit, nabala ka, may bayad. Truly I tell you, whatever you did for the one of the least of my brothers and sisters of mine, you did for me. Ginawa mo yan sa akin. May CLSC, nag-serve ka, lahat ginawa mo, yung iba nag-music, yung iba nag-talk, yung iba nag-serve, nag-ayos ng upuan, yung iba nagbigay ng pagkain, yung iba nag-donate, yung iba nasa registration, yung iba nag-aayos ng mga sound system, nagbubuhat, etc. Pare-pareho lang tayo. Isa tayong malaking pamilya na nagsama-sama para sa gawain ng Diyos. Sapagkat binigyan natin ang mga taong umaten sa atin ng kanya-kanyang pangangailangan. Sapagkat iba-ibang dahilan ng mga taong umaaten sa atin. Just do it for the Lord. Kasi ayaw mo, binigyan ka ng chance, nanggugulo ka pa, napakatampuhin mo pa. Konting bagay, mahipang ka lang ng hangin. Nagtampo ka na, umuwi ka na, ayaw mo na maglingkod. Sayang. Ginawa mo yan sa kapwa mo, yan, ginawa mo rin yan sa Diyos. Don't forget. Number 5. Yun na, we are called to grow in the Lord. Binigay yan para lumago ka. Binigyan ka ng paglilingkod, gift of service. Ako natutuwa ka sa Divine Mercy. Sa totoo, wag lang lalaki ulo nyo. Nakita ko yung isang dahilan kung bakit umuunlad kayo ay yung nagsasama-sama kayo ng naglilingkod lang, kanya-kanyang trabaho, walang kumparahan, walang magalingan. O kita nyo bunga nyo. Yung LSS lang on the air, pinagmamalaki ko yan sa isang toko, no? Sa isang community. Sabi ko, Divine Mercy, nagawa nila mag-life in the spirit on air. Ang umaten ay 600 plus, napakarami. Nakaganon siya, pwede pala yung Brother Lawrence, pwede. Nagawa nilang grupo ni Brother Rene Tumang, Friends of Divine Mercy. Pwede palang mangyari. We need to grow. Lahat tayo mag-mature. Yan ang kailangan kasi natin. Kasi bakit? Pabigat ng pabigat, parami ng parami ang trabaho kay Lord. Hindi matapos-tapos. Nais ng Diyos, makita yung paglago natin. Kasi siyempre, ang puno na tumangkad, yumabong, lumaki ang mga sanga, kung ano-ano nilalagay natin dyan, sinasabitan natin ng kung ano-ano, nilalagyan ng duyan, nilalagyan ng pinagsasampayan natin ng mga iba pang bagay, pinagtatalian, nilalagyan pa ng, o kaya pinuputol yung sanga, ginagawan kung may mga planong paggagawa nun. Magagawa mo ba yan sa isang mangga na napakaliit? Maliit pa, lagyan mo ng duyan, nagkabali-balian. Bakit kaya na? Yan ang nangyayari kapag nagmamature na. Dati ka lang napakaliit na halaman. Ngayon puno ka na. Pwede ka nang sampayan. Pwede na maglaro ang mga bata. Malalaking tao, umaakyat pa nga. Hindi lang yon, naghihitik ka sa bunga. O di tuwan-tuwa yung mga tao makakita kahit hindi makakuha ng bunga mo. Sasabihin ng mga dumadaan, wow, ang ganda ng mangga. Ang daming bunga. Di ba? Yan yung pag-unlad natin sa mga umunlad ka dahil sa sarili mong galing. Ay, hindi mangyayari yun. Umunlad ka kasi pinagkalooban ka ng Diyos. That is the important thing. Na lagi natin kinikilala na may Diyos. Yan lang ang gusto. Yan lang ang gustong sabihin ng gold coins. Na yung pinagkaloob ka sa inyo ay ginto. Nabigyan nyo na halaga. Gamitin nyo yan. Kahit gamitin nyo yan sa kabutihan. Yun lang ng plano ng Diyos yan. Hindi yan yung katulad nung sa Bible na gagawin tayong trader, businessman. Hindi. Gusto ng Diyos na tayo regalo sa lipunang ito.
At tayo nakapaloob sa lipunan, may kanya-kanyang regalo tayo. Yung mga regalo na yan, ano man yan, finances, talino, galing, skills, abilities, ano man tawag dyan, gamitin natin sa kabutihan ng kapwa-tao natin. Kapwa-tao, hindi lamang limited sa mga Kristiyano. Kahit sinong tao, galing yan sa Diyos. Gawan natin ng mabuti. Yan ang gusto ng Diyos. Grow. Alam niyo bakit gustong-gusto nila mga Kristiyano nung unang panahon? Nakita ng mga atheists, mga hindi naniniwalang may Diyos. Nung nakita nila mga Kristiyano nagmamahalan, sila'y nainggit. Bandang huli, nagmiyembro sila sa Christian community nung panahon na yon. Okay? Grow in your salvation. Sabi nito, be diligent in these matters. Give yourself wholly to them so that everyone may see your progress. Dapat nakikita paglago. Watch your life and doctrine closely. Persevere in them. Because if you do, you will save both yourself and your hearers. Yung mga nakikinig sa atin na, uy, mag-attend ka ng LSS. Yung mga nakikinig sa atin, ang ganda naman ng testimony niya. They're going to be saved and you will be saved also. Okay? Ito na, panghuli na siguro to. When I was a child, I used to speak like a child and think like a child, reason like a child. When I became a man, I did away with childish things. Yun. Ang tagal mo na, 10 taong ka na sa grupo eh. Iba, 20 taon na. Tama na. Grow. Lumago ka na. Let us pray. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Iba-ibang regalo. Iba-ibang epekto. Iba-ibang dahilan na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami na magamit namin to effectively. Yung tamang paggamit. Nang sa ganon, Lord God, mapagpala o pagpalain, kaming gumagamit ng tamang paggamit ng mga regalo. At yung mga taong pinaglilingkuran namin, dahilan ng mga gifts na ito, ay ang mga taong ito. At makita nila at maluwalhati that they may glorify the Father. Maluwalhati ang tatay. Maluwalhati ang anak. At maluwalhati ang Espiritu Santo. Dahil sa mga regalong kinaloob mo sa amin. Huwag nawa kaming makalimot ng lahat ng nasa amin na ipinagkaloob mo, Panginoon, ay para lamang sa iyong kaluwalhatian. Huwag namin to malimutan hanggang matapos aming paglilingkod sa mundong ibabaw na ito. In Jesus' name, we thank you. Amen. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po. Bye-bye. Amen and praise the Lord. Thank you, God, for your message for us tonight. You are indeed our gift giver, the source of everything. And thank you po, Brother Lawrence, for sharing with us your time and wisdom for all of us. May God bless you abundantly and all of us that have heard the message of our God. And before we end, brothers and sisters, we continue to invite you all to our weekly Race of Mercy Healing Online, live every Sunday, 7 p.m. through our Facebook page and YouTube channel. And our topic this coming Sunday is Just Believe. Continue to invite your friends and relatives to like, share, and subscribe all our social media channels. God loves a cheerful giver, and we are most grateful for all your generosity in helping us in building our community. Your tithes, donations, and love offering can be sent through our GCash or video account flashed in the screen. Thank you everyone for joining us tonight, and see you next Wednesday, and may God bless us all.
Lord, we are just travelers, gathered here from different places. To you we are sinners, but struggling just to see your face. So Lord,